Magandang araw mga classmate at welcome sa Mr. and Mrs. Rugby TV. Ako nga pala si Rylin Bindio at si Amy Bindio naman to. So alam nyo na kung bakit naging Mr. and Mrs. Rugby TV kami. So ngayon mga classmate, pinaka-pilot episode ng namin dalawang mag-asawa, no? Bilang vlogger at bilang nag-aalaga. So ngayon i-share namin sa inyo mga classmate kung paano kami nag-start, no? Paano ko siya na-convince, no? So, balikan natin yung 2017, no? Yung time na yun mga classmate na talagang kapos na kapos yung sahod namin. Kung naalala mo na magkano lang yung kinsenas natin doon. Tapos yung 200 pesos pinagkakasya lang ni Mrs. mga classmate sa isang linggo. Pangulam, ang importante ay makabili siya ng ng gatas para sa mga bata. Then I decided na mag-isip ng business o extra income na pwedeng makatulong sa amin, pamilya, sa mga anak namin, sa pang-araw-araw namin. Doon ako nag-start mga classmate 2017. Pinag-aralan ko yung itong game foul industry, no? Doon ko nag-search ako sa Google, nanood ako sa YouTube, sa Facebook, lahat yan, bakbakan, tukaan, kung ano pa yung mga nasa online mga classmate, no? Kung paano mag-alaga ng isang chicken. So, dumating sa punto mga classmate, yung stage na mamimili ako ng linyada, ano yung paparamihin ko, nag-ipon ako hanggang 2021 ba yun? Umakyat ako ng Redhan. Doon. Tapos nag-back up pa sa akin si JJA Southstar Game Farm, kaya maraming salamat kay JJA Southstar Game Farm sa pagsuporta sa akin. Then si Mrs. nung una ayaw mo pa, di ba? Tama? Kasi kumbaga ayaw niya dun sa side na alam niyo na yung ini-exam natin yung manok. Pero dinepend ko naman yun mga classmate na hindi talaga yun yung purpose. Kasi bago tayo papasok sa isang bagay, alamin muna natin kung ano yung purpose. Nilatag ko yung purpose sa kanya na ganito, ganyan. Bigyan mo lang ako ng 1 year. Tama? 1 year yon. Pag hindi nag-click sa 1 year, out na tayo. Then hanap tayo ng ibang pagkakakitaan, no? Extra. Oo, na basta madagdagan lang yung income namin mga classmate kasi grabe, sobrang hirap. So, to cut the long story short, ayun na, nakabili ako sa Red, dinagdagan ni JJA Southstar Game Farm, nag-practice tayo doon sa bahay natin sa Ghana. Lang, sa likod mismo ng maliit lang yung space. Oo, maliit lang yung space. 180 square meter lang yung lupa eh. Oo. So, doon practice lang muna kami paano mag-incubator. Yung incubator pa, nabudol pa tayo sa incubator. Sa first incubator. Oo. Tapos, nung mga ilang months na yun, siguro 2 to 3 months, Oo. nakuha namin tong lupa na to mga classmate na rirentahan namin. Hanggang sa siya lang mag-isa. Wala pa tayong kasamahan nun. Ano pa siya, parang skeletal pa to dito. Inuna ko lang talaga yung bakod mga classmate, no? Hanggang sa si Mrs. talaga is zero knowledge about sa pagpapalaki o pag-aalaga ng mga chickens na yan, no? And then one time na first breeding natin sold out tayo kagad. First year Unang taon natin. na sold out tayo kagad, natsambahan, tapos doon na si Mrs. nag-butt in talaga na 100%. Kasi napatunayan ko mga classmate na hindi yung sa examination na side, bawal kasi banggitin yung, alam nyo na, yung ganon. So sa examination side, naging halos hindi tayo hindi kami nagpa-participate, more on sales lang kami. At nakita niya na may talaga, may income. Then, kumuha kami sa sasakyan. Kung una nating investment doon is yung tricycle mo. Yung tricycle niya, nakapangalan kasi sa kanya yon. Then, next is yung sasakyan kasi
kadalasan sa buyers is ang gusto ako yung mag-ship, no? Kasi minsan dumarating dun sa kanila na groggy yung alaga. So, they requested na mas mainam daw na ako. Yun. Nag-usap ulit kami, nire-refer ko sa kanya kasi ayaw pa rin niyang kumuha kami sa sakyan kasi yung hulugan nga, classmate, medyo mabigat. Pero ako kasi malakas ang loob ko eh. Do or die ako eh. Kasi dito sa mundo naman, classmate, pag hindi mo sinubukan, wala kang mapapala. Kung puro katakot dun sa bawat hakbang mo, plano mo, kasi dalawa lang naman patutunguhan eh. Maging successful ka or failure ka, no? Isa kanya sa side niya masyadong gusto niya secure. Isa side ko naman wala namang kasiguruduhan lahat ng bagay sa mundo, no? Try ka, kung mag-failure ka, balik ka ulit. Kung nadapa ka, tumayo ka na naman ulit. Kung madapa ka pa ulit, kahit 1,000,000, sabi ko sa kanya, hindi ko makakalimutan to, Han. Sinabi ko sa iyo na kahit 1,000,000 pa akong madapa, 1,000,000 din akong babangon. Yun yung motivation ko sa sarili ko, no? And then pinasa ko sa kanya, natuto ka na. Ngayon nagko-condition na siya, mga classmate. First No? time. Oo. First try this year. Oo. Muntik pa condition siya na mag-champion. Pero ang diskarte kasi diyan, mga classmate, kasi umiikot na yung farm eh. So may income na. Binibigyan ko siya ng sahod. Binibigyan ko siya ng allowance. Then kung may kita kami, inaabutan ko rin siya na pansarili niya, na hindi dun sa panggastos sa bahay o sa mga bata, pangbaon, hindi. Pansarili niya. Ngayon, nagsasahod na siya sa YouTube. Kaya congratulations. Palakpak mga anak, palakpak. May audience kami dyan. May narinig na nila. Ha? Maniningil sila. O, sumasahod na si mami nyo Thank you. sa YouTube, no? Ano lang, maliit lang, classmate, minimum lang doon sa YouTube. Pero ganun kasi yung first step, no? So, Hindi naman kagad-agad. yes, pero ano yan, malaking accomplishment yan. Hindi yan basta-basta kasi pag-gain mo pa lang ng subscriber, ang hirap. Pag gawa mo pa lang ng content, ang hirap, no? So ngayon, bakit ginawa namin tong show ng Mr. and Mrs. Rugby na dalawa talaga kami ang mag-host, no? Siguro in the future, bibisita kami sa ibang farm. Kaming dalawa yung mag-interview. So mga ganun, so mga vlogs, contents, kasi gusto ko na siyang i-involve sa lahat ng accomplishment ng rugby farm. Kasi kung wala naman tong asawa ko, wala rin So, kung napapansin nyo, mga classmate, ako lang yung nagsasalita. Ngayon, pagbibigyan kitahan. Ha? Kung ano yung masasabi mo sa akin, sa ganitong negosyo natin, paano to encourage them, lalo na sa mga OFW na yung natitira dito sa bahay o sa Pilipinas is yung mga asawa lang nila. No? So, lucky, I'm so lucky na siya ang naging asawa ko kasi siya, hindi siya maarte. Napakasipag. Kung nakikita nyo sa screen na masipag ako, mas doble pa yung sipag. Grabe yung asawa ko. Kaya ngayon, pagbibigyan kita na magsalita, ano yung mga experience na hindi mo makalimutan, ano yung mga pangyayari na na-motivate ka rin at nagpapasalamat ka na pinagbigyan mo ako. Kasi mayroon tayong iba dyan na nag-comment sa Facebook na parang sinacrifice kita para lang dun sa kagustuhan ko na ganito. No? So, yun. Sige. It's time. Ako, sige. Sa akin kasi nung inintroduce niya to sa akin, siyempre sabi niya negosyo. So, pumayag ako. Pero siyempre, inano pa rin niya na meron pa rin yung sinasalian nyo na examination para makita din yung result ng breed mo. Breeding. So, naiintindihan ko yon. Okay lang yun sa akin kasi ang ko rin naman to is kumbaga ito kasi kung mag-start ka sa ganito, mo siguro yung
pagmamahal mo muna din sa ginagawa mo. Ako kasi na-accept ko eh. So ito nang inano ko, dati kasi nag-work din ako. So sa mga company din ako nag-work, pero nung nag-asawa na kami, kasal kami, magkaroon na kami ng babies, nag-decide na ako na tutukan yung mga bata din. Kasi yun din talagang pangarap ko, magkaroon ng mga anak, tapos ako mismo mag-aalaga. So kung magpapalaga rin lang ako ng iba, ako na lang. So nung medyo lumaki-laki naman na sila, sabi ko parang nakaka-bored na rin na nasa bahay na lang. So parang nung inano niya sa akin, introduce niya to sa akin, parang na-challenge din ako. Kasi ano din ako eh, mahilig din ako mag-try ng mga, naboboard din ako sa isang work lang na everyday yun ang ginagawa mo. Ito, parang everyday may challenge para sa akin. Hindi lang yung, may inaano siya sa akin everyday. Kailangan niya akong inputan kasi wala akong alam dito eh. So everyday, input niya sa akin. Ako naman, ako ang ano tawag mo na doon, ano ko siya dito na, gagawin ko na lang siya dito. So parang sa akin, nag-challenge ako everyday. So parang everyday, paggising mo, anong gagawin mo? Ano pa yung mga pwede mong i-improve? So parang talagang napamahal na rin ako dito. So nung nagtagal-tagal na rin, nagbabatiin na rin ako sa kanya. Kung kunyari, may sinabi siya sa akin, kung may na-observe ako dito, yun na, nagsasabi na rin ako na may ganito akong na-observe kasi andito ako sa actual eh. Kung ano yung in-input niya sa akin, gagawin ko. So ako mismo ang nakaka-observe kung ano talaga yung sinabi niya, kung okay o hindi. So kung minsan may sinasabi ako, may nagsasuggest na rin ako. So ang ko rin lang naman dito, kung lalo na yung mga nasa OFW, ang mga asawa, tapos husband, tapos may ganito sila. Siguro try din to appreciate yung, basta wag lang masyadong tutok din sa examination. Kung iaano mo na sabihin niya na ganito for business, maganda rin talaga. Malaki din yung, laking tulong din talaga. Kung hindi lang isang income sa hirap ng buhay ngayon, kailangan mo talaga maghanap ng isang income din na makakatulong sa pamilya. Kasi ang hirap din na puro na lang sa asawa ang gumagalaw. Kasi ako hindi rin ako nasanay na wala akong work. Ilang years din, nag-work din talaga ako nag-graduate ako, trabaho na ako sa mga company. Hindi na ako nag-work, ako nung nag-asawa na kami, yun lang, hindi na ako nagtrabaho. Kaya nung in-offer niya na to sa akin, nag-enjoy ako dito din na ginagawa ko kasi mahilig din ako mag-alaga ng mga animals, lalo na sa aso, yun, aso. Pet. May mga pet din ako. So ito, halaman. Parang inano ko na rin to na hindi nakaka-challenge lang. In short, nakaka-challenge lang everyday ang ng breeding. So yun mga classmates, si Mrs. ay nag-enjoy na siya sa breeding. No? So kunting recap lang tayo. Bago mag-start ng farm o business, mag-usap kayo mag-asawa. Then alamin nyo yung purpose kung bakit kayo magaganto, bakit kayo sasabak sa ganitong pakikipagsapalaran na negosyo, no? Para bago kayo mag-start, alam nyo na kung saan kayo papunta, no? May mga struggles diyan at kami ni Mrs. madalas tayo nag-aaway diyan, di ba? Pero normal 'yan mga classmate kasi kasama talaga 'yan. Ngayon, yan yung una, alamin nyo yung purpose. Pangalawa, kung anong lines ang kukunin nyo. So sa mga linyada naman, bilang isang breeder, dapat kung ano yung gusto mo, yun yung kukunin mo. Hindi yung dahil sa nabalitaan mo lang na ganito ganyan, pero hindi mo man masyadong kilala pa na linyada. Dapat yung pag-startan mo, yun talagang galing sa puso mo na gusto mo. Kasi if in case na mag-failure, at least tanggap mo siya, no? Hindi yung marami ka, wag masyadong marami mga classmate. 2 or 3, sakto na 'yon. Dito sa akin, ang linyada namin dito is 3 lang talaga yung namin. Basic lang, sweater, Gilmore, tapos roundhead. Then naghanap pa ako ng Kelso. Titingnan ko pa kasi maganda rin kasi ang Kelso classmate eh. Pero sa ngayon, ito lang muna para makabisa ko, makilala namin ni Mrs. yung aming mga linyada. So
yun lang ang aming pilot episode mga classmate. Sana marami tayong ma-inspirehan na mag-asawa, no? At saludo tayo doon sa mga misis na sinuportahan yung kanilang mga husband. Lalong-lalo na yung mga nasa OFW or nasa malayo. Kahit na dito lang sa Pinas, example, sa amin, nasa La Union yung farm, sa Manila ako nagtatrabaho, no? So, para walang sakit sa ulo, mag-usap kayo. Then, reminder lang din sa husband na dapat responsible talaga tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayong malulong doon sa hindi maganda na side. So, yun lang mga classmate. Kasi sahod na ni Mrs. Rugby. Congratulations ulit. And, Thank you. oo, Thank you din sa mga subscriber natin. magpa-burger ka. Joke lang. Pa-burger. So, yun lang. More wins, God bless, and mabuhay lahat ng sabungero. Alright.